Kaya kayo ngayon ang mangaral sa amin, magturo, magbukas ng aming mata, magbigay ng mga bagong kahulugan na magiging mainam na i-apply namin sa aming buhay. Be our speaker, Father. We seek you in the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Kanino nagmana? Babasahin natin mula sa Luke 15:11-32, installment. So subaybayan nyo para hindi tayo mawala sa kwento. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. So may 3 characters. Main characters, yung ama, representing very obviously the Most High God. Then yung kuya, one type of anak, and yung bunso, another type. May mahalagang aral si Jesus. May 2 ama rin at nakatago yung isa sa kwento kasi hindi siya lalabas. Parang off-stage, pero makikilala rin natin siya. Kaya may 2 type ng anak dahil nga may 2 type ng ama. Manuri, hanapan ng application. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Hiningi, pangahas na bata. Buhay na buhay pa yung ama, hinihingi na yung mana. Instant kontrabida si bunso sa tingin ng lahat ng conservative interpreters of Scripture. Pero bakit niya ginawa yun? Malamang kasi kilala niya ang ama at ang sarili niya. Humingi siya ayon sa pagkakilala niya sa ama, loving. At humingi siya ayon sa pagkakakilala niya sa sarili, loved. Ang lakas ng loob humingi. Dapat lang nanggagaling ito sa pagkakakilala niya na bibigyan siya talaga, hindi tatanggi at hindi magagalit. At sure din siya sa kanyang status na siya ay minamahal ng amang ito. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Sabi sa atin ng ating scripture reading. Ibinigay naman. Tama si bunso. Up to now, sa tingin natin. May lesson agad. The Father gives to those who ask. This is a fresh look at the Most High God, the Father of Jesus. The Father Jesus knows, and the Father Jesus reveals and makes known. Ito ang ama ni Jesus, ito ang amang kilala ni Jesus, at ito ang amang nais ipakilala ni Jesus. Ang lesson, the giving is not based on the Son's karapatan, but on the Father's kabutihan, kabaitan, at kakayahan. Matthew 7:7-8, sabi ni Jesus, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you. For everyone, ilan? Everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Walang kondisyones para bigyan. This is revolutionary. Lalo nung oras na ikinuwento ni Jesus, unheard of. Dahil sa religious culture nila, hindi ganyan ang paghingi. Magdahan-dahan ka. Ayaw yan ng Pharisees. In other words, parang sinabi na rin ni Jesus dun sa keep on asking, ang hindi humihingi dahil ang drama ay hindi ako deserving. Ang hindi naghahanap dahil ang drama ay mahirap, baka wala namang makita. O ang hindi kumakatok dahil ang kanyang baggage ay baka di naman ako pagbuksan. Ang hindi humihingi, naghahanap, kumakatok, ay walang mapapala. May mga tao kasi sa pagpapalaki sa kanila, ang itinuro laging pigil, laging hindi pwede, laging bawal. Kaya pag may restaurant na nakita ang ganda, halika, pasok tayo. Huwag, baka mahal. Huwag, baka hindi bagay ang damit natin. Huwag, baka hindi tayo papasukin. Yung pinipigil agad ang sarili. Kasi pinalaking pinipigil lagi. Sabi ni Jesus, humingi kayo. Lahat ng humihingi, bibigyan.
Very revolutionary. But of course, you and I know that Jesus was a revolutionary, is a revolutionary. So, yung ayaw humingi, walang natatanggap. And this will be the case of the kuya, na alam nyo na yung kwento, pero babalikan natin. Matthew 21:22, you can pray for anything, and if you have faith in the Father as giver, and in yourself as child, as recipient, you will receive it. Yun ang ginawa ng bunso. Hindi siya deserving, wala siyang K, pero kilala niya yung ama. At kilala niya ang sarili niya. Ama nagmamahal, siyang anak minamahal. So ang lakas ng loob. Ano mang hingin niyo sa panalangin, ay tatanggapin niyo kung naniniwala kayo. Yan ang Matthew 21:22. Dahil sa faith, hindi dahil sa merit, ang basis ng pagtanggap mula sa Ama. Dapat lumuluwag-luwag na yung mga dibdib dyan, ng mga natatakot, nahihiyang humingi. Hindi nyo naman kayang ubusin ang kayamanan ng Diyos. Ano man yung gusto nyong hingin. Kaya lang, Pharisaic religiosity operates on merit system. And sadly, 99% ng religiosities operate on the merit system. Yung i-deserve mo muna. Maglingkod ka muna. Magdusa ka muna. Magpakahirap ka muna. Mag-donate ka muna bago ka humingi sa Diyos. Yung nagtanim, nagbayad, nagsakripisyo ka na ba? Huwag hingi ng hingi. Dapat give and serve muna. Hindi yan ang teaching ni Jesus. Reviewin nga natin yung mga alam natin na turo na akala natin galing sa Diyos, galing kay Jesus, galing pala sa Pharisees. Kaya ka pala hirap na hirap sa buhay. James 4:2, you don't have, you know why not? You don't have what you want because you don't ask God for it. Dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Hindi kasalanan ng Diyos na wala ka. Hindi ka kasi humihingi. At kung humihingi ka, mali ang iyong motibo o kaya mali ang paraan mo ng paghingi. Kaya tama pareho yun. What do you know about and what do you expect from the Father? Anong alam natin? Yung kailangan kang maglakad ng paluhod papalapit sa altar? Really? Natutuwa ang Diyos sa pudpud mong tuhod? Kasi ay pudpud ang tuhod niya, bigyan na natin. What is the Father pleased to give you? Yun lang bang deserved, earned, paid for mo na? Yun lang dapat religious or heavenly? Hindi ka dapat ihingi ng anything secular and worldly. Ayaw yan ng Diyos, bawal mag-enjoy. May bibingka ka na, lalagay mo pang latik, worldliness na yan. Marami kasi mga utak na shape, nahulma parang leche plan sa ganyang mga lyanera. Saan nahulma ang utak natin sa pag-iisip tungkol sa Diyos? Bawal, worldly, bawal sumaya, bawal mag-enjoy. 1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Tapos, puro limitations, puro bawal, puro it's a sin. Ang pagpipigil natin sa sarili. Luke 15, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya ron sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Sabi ng CEV, he wasted all his money in wild living. ERV, he wasted his money living like a fool. Worldwide English New Testament, he spent his money in foolish and wrong ways. Puro labels ng judgment. Yung kwento, yung narrative. Pero hindi ito ang sabi ng Ama from His own mouth. Hindi ito sinabi ng Ama with words or even through body language. Sabi lang yon nung nag-narrate ng kwento. Luke 15, nang maubos na ito, meaning ang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ngayon. In other words, mahirap makatanggap ng tulong sa ibang tao kasi lahat naghirap.
Kaya siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Yung kaning baboy naman nun, mga bungang kahoy, mga prutas, hindi naman yung mga tira-tira galing sa mga restaurant. So, ang nangyari, dahil malayo siya sa kanyang sariling ama, at meron siyang pangangailangan, sumilong siya sa ibang ama na masukan. Itinuring at tinrato naman siyang less than anak. In fact, tinrato siyang hamak. Lesson from Jesus, may ama na ganito. Hamak ang tingin sa'yo. Work to death ka na, pero wala man lang pakain. Maraming ganun. At this point, mag-isip-isip na sa connection ng story sa buhay mo. Tayo ang pinag-uusapan dito. Kasali tayo sa kwento. Mag-isip-isip na kung may ama kang ganito, all work and no pay, no food. And especially think of your religious life, service, your religious father, and you. Lugi ka ba? Tulad nitong anak na to, trabaho ng trabaho ni hindi naman pinapakain. Huwag pabulag sa religious trappings and drama. Understand your reality. Especially your religious and spiritual reality. Bihag ka ba ng pag-iisip na dapat ka lang trabaho ng trabaho kahit sa babuyan, kahit hindi ka man lang pinapakain? Those who take shelter under the wings of a non-father, yung ama number 2, who is unseen in the story, get no love, no concession or consideration, nothing for their labor. Think of Pharisaic religion today dahil applicable ito. Ano ang natatanggap ng mga anak, ng mga workers mula sa ama at sa human overseers nila? Ang daming ganitong exploitation sa religion. Trabaho ka ng trabaho, hirap-hirap, wala ka naman napapala. Yung trabaho ka ng trabaho, tapos baka walang mana. O baka masamang ugali pa nung ama ang mamana mo. Puro ka religion, wala ka na mapapala. Ang napapala mo pa, Pharisees, judgmentalism, self-righteousness, self-promotion, paghamak sa iba, pang-iinsulto sa iba, at pagtataas sa sarili lamang. Hindi lahat ng ama ay the same sa Diyos Ama ni Jesus. Dapat yan suriin. May ibang ama, dapat uriin at suriin. Ang tanong at pagbubukas ni Jesus ng isip sa mga ito, nasa Luke 11:11. Kayong mga ama, sabi ni Jesus, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Pakaisip-isipin nyo kung ano ang tinutumbok ni Jesus dito. Kayong mga ama, ahas ba ang ibibigay nyo kung nagugutom ang inyong mga anak? Sabi nga nila sa Batangas, ay huwag gayaan. Dapat, kung ang hinihingi ay pagkain na ibigay mo kasi ama ka eh. Hindi reklamo ka ng reklamo, nagugutom ka, gusto mo ng pagkain. Eto ang ahas. Malalim ang hinuhugot ni Jesus. Dapat pag-isipan dahil may tinutumbok si Jesus. Don't miss the point. Magkaiba ang ama niya at ang ama ng mga Jews na kausap niya. Kaya bilang mga anak, magkaiba sila sa isip, salita, kilos at gawa ni Jesus. Observe today. Obserbahan natin yan. Mga eksena ng buhay sa pang-araw-araw. John 8:38. Kausap na naman ni Jesus yung mga Hudyong lagi nakikipagtalo sa kanya. Ang nakita ko sa aking ama, very emphatic si Jesus. Hindi niya sinabi kahit kailan na ating ama. Sabi ni Jesus, ang nakita ko sa aking ama, ay siya kung sinasabi sa inyo. Kayo naman, ang narinig nyo sa inyong ama, ang siyang nagiging ginagawa nyo.
Magkaiba tayo. Magkaiba tayo ng sinasabi, magkaiba tayo ng ginagawa, kasi magkaiba tayo ng Ama. Like Father, like Son, sabi nga nila, mana-mana sa ama-ama. Sino ang ama mo? Baka si baby ama. So mag-isip-isip ka rin. Although, syempre siguro yung taong yun sa tunay na buhay, marami rin magagandang personal qualities na hindi natin alam. Mana-mana. Apply this sa religious life. Sabi ni Jesus, magkaiba tayo ng gawa. Kasi magkaiba tayo ng Ama. Nakikilala ang invisible Father through the visible Son. Pag kami isang young person dyan, ang kilos niya, ang buti-buti, ang husay-husay. Hindi mo nakikita magulang. Sabi mo, mahusay ang magulang niyan. Kasi kita mo sa anak. Not 100%, but mostly. Pagka naman ang behavior niya masyadong salaula, masyadong mali-mali. Sabi mo, kanino pang anak yan? Bakit ganyan ang pagpapalaki sa kanya? The invisible magulang becomes visible through the words and behavior of the visible anak. At si Jesus, sabi sa Colossians 1:15, the Son is the visible image of the invisible God. Tuwing meron tayong verse at may parenthesis na ganyan, naka-italic pa yung laman sa loob, ibig sabihin nun, it's my suggested addition to amplify, to clarify the meaning. So, the church should be the visible image of the invisible Father. Makikita mo sa kilos ng church people, kung sino talaga ang ama nila. Because you are the image of your Father. You make the invisible Father visible through your words and through your deeds. Now, Jesus reveals the identity of the Father of the Jews. Nakausap niya. Sa 8:44 ng John, Jesus says, "For you are the children of your father, the devil, and you love to do evil things he does." Mantakin nyo yan mula sa bibig ni Jesus. Sabi niya sa makausap niya, ang demonyo naman ang ama nyo eh. Anak kayo ng demonyo. Kaya ganyan, puro kademonyohan ang pinagagagawa ninyo. Pwede ba yung sabihin sa Pharisaic religion? Pwede ba yung i-apply? Na ganyan ka, kasi ganyan ang ama mo. Bakit ka sobrang mapagparusa? Bakit ka sobrang malupit? Bakit sobrang ka mapanghusga? Ano ba itinuturo sa iyo ng ama mo? Ang ama mo ba ay ama rin ni Jesus? Dapat pareho kasi kayo ng kilos ni Jesus kung pareho kayo ng ama. At idiniin ba ni Jesus ang ama nyo? He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth, and Jesus is the truth. That's why people who love this religiosity hates Jesus. Kasi nga magkaiba ng ama. Because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Yan pa lang, another topic, kailangan pag-aralan ng ilang taon para maunawa talaga. But this is from the very mouth of Jesus. This father of Jesus, meanwhile, is still mostly unknown, even to many who profess faith in Jesus. Ang daming tao, sabi nila, nananampalataya kami kay Jesus, Christian kami, Christ-centered kami. Pero tingnan mo ang salita, ang asal at gawa, kung kaninong ama hinuhugot. Masasabi mo bang, yes, hinuhugot din nila sa ama ni Jesus. Talagang true believers sila ni Jesus. O dekorasyon lang yung Christ-centered. Pero sa totoo lang, iba ang umiiral na pananaw at katuruan. Dapat magsuri-suri. Hindi ibibigay mo ang buhay mo, panahon mo, tapos baka naman kung sino yung ama dyan. Hindi naman mahirap pakilala kung sino yung ama eh. Kasi kitang-kita sa children kung ano ang minana at kung sino ang pinagmanahan. Although hindi yan 100% correct sa mga tao, kasi meron ang buti-buting magulang tapos salaula yung anak. Meron namang magulang na wala kakwenta-kwenta pero ang tinutunan ng anak. Pero exemption yun. Mostly, makikita mo kung paano pinalaki. Sa kilos, sa salita, sa asal. Luke 15:7. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, balik tayo sa bunso. Nakapili niya ang mga baboy, nagkaroon siya ng kaliunagan. Labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Tama nga naman.
Bakit ka namamatay sa gutom? Kasi malayo ka sa tunay na ama. A non-father gets your service but gives you nothing or gives you kaning baboy. Isip-isip pag may time kung anong kahulugan niyan sa ating buhay. Luke 15, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak nyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. So here, Bunso admits guilt by certain standards, sin by certain laws. Dati hindi issue sa kanya yung kanyang ginagawa at hindi ginagawa. Pero ngayon naghirap, nag-isip-isip. At hinusgahan niya ang kanyang sarili na makasalanan. Siyempre, may pinagbabasihan siya. Edi yung nilakihan niyang culture, kung anong kasalanan doon, yung nakalakihan niyang reliyon, kung ano ang masama doon, yun ngayon ang in-apply niya sa sarili niya. In-apply niya ngayon sa sarili niya yung law ng kanyang bayan, and he judged himself guilty. Ang tanong, gano'n din kaya ang assessment ng ama sa kanya? Gano'n din kaya talaga ang judgment ng ama sa kanya? O, ginudge ba talaga siya ng ama? Ever. Romans 2:12, ang mga Hudyo ay mayroong kautusan. Sila ay nagkakasala at hahatulan batay sa kautusan. So in-apply nitong bunso ang kautusan ng kanyang bayan sa kanyang sarili and found himself guilty. Tinimbang niya ang sarili niya by the kiluhan of his religion at siya'y natagpo ang kulang. Pag tinimbang mo ang sarili mo sa timbangan ng mga laws of the Jews, lagi kang kulang. Magiging makasalanan ka talaga. Maaawa ka sa sarili mo, bababa ang iyong pagtingin sa sarili mo, pwede ka ma-depress, pwede kang lumungkot. Galatians 3:10, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat ng nakasulat sa aklat ng kautusan. The problem is, nobody can obey all the law all the time. Pero pagka pala nagpailalim ka sa law, tas hindi mo nasunod, may sumpa sa'yo. So, ba't ka nagpapailalim? Para ka lang mapailalim sa sumpa. Romans 4:15, for the law always brings punishment on those who try to obey it. Parusa ang napapala ng nagsisikap sundin ang Jewish law. At sabi pa nito, hindi ko to parenthesis, kasama to sa scripture, the only way to avoid breaking the law is to have no law to break. Para ka lang ma-declare not guilty, dapat walang law na ina-apply sa'yo. Kasi tuwing may law, kahit sumunod ka sa siyam out of the 10, lawbreaker ka pa rin. Importante. Sabi sa Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Bakit dinestroy ni Jesus ang law of Moses with all its rules and commands? Para walang law na magagamit sa pag-judge sa'yo. Para hindi ka maging guilty. Yung lagi nating sinasabi, kung may nakalagay no parking, nag-park ka, edi guilty ka, tinanggal ganyan yung signage, nag-park ka, guilty ka pa ba? Sabi mo, ay, naku, dangerous po yan. Baka abusuhin. Baka magwala ang mga tao pag walang ganyan. Lagyan po natin ng maraming no parking kahit pwede. Ganyan ang ginagawa ng mga religious. Kaya maraming hirap ang loob. Suddenly, the son is pulled into self-debasement, voluntary disinheritance, and setting for a low station. Sabi niya, uuwi na lang ako sa amin. Sasabihin ko sa tatay ko, makasalanan po ako, marumi ako, hindi na ako deserving ng love nyo, ituring nyo lang makatulong. Hindi naman yung tatay niya nagsabi sa kanya noon, inassign niya yung sa sarili niya. At bakit niya yung inassign sa sarili niya? Yun ang nahugot niya sa memory niya sa kanilang religious culture. Aminin mo lahat, magpakababa ka, gumapang ka sa lupa. May mga literally gumagapang talaga sa lupa. Nakakakita pa kayo ng gumagapang sa kalsada. Pagka mga special Holy Week sa iba-ibang bayan. Yung aminin mo yan, magpakababa ka, lumusong ka dyan. Pero hindi naman ama may gagawa nun eh. Yung mga tao ang naglalagay sa sarili na marumi ako, dapat ko itong gawin. Makasalanan ako, dapat ko hampasin ang sarili ko. Dapat kong ipako ang sarili ko. Dapat kong duguan ang sarili ko. Dapat ako magpakababa, magpakadusta. Hindi yun sinabi ng ama ni Jesus. Kaya kaninong ama ka nakikinig?
And he was probably even blaming himself even for the famine. Ayan, dahil nagkasala ako, pumunta ako sa lugar na ito, nagka-famine tuloy. Di ba maraming ganyang religyoso? Nagkakasala ka, ang buong pamilya natin minamalas. Maraming ganyan nagsasabi. Malas ka sa amin, dapat umalis ka, nadadamay kami sa iyo. Meron pang naku, bakit po may lindol sa Afghanistan? Dahil ba may religious na activity na nangyayari dito sa Manila? Talagang ganun. Talagang kailangan lagi mong hanapan ang masisisi. At hindi malayo na sinisisi din ng lalaki pati sarili niya. Because Pharisees is quick to judge and blame people who fall on hard times. May sakit ka, dadalawin ka ng mga manang sa church. Sister, baka may kasalanan ka, confess mo na. Lumayo ka sa akin, Satanas. Dapat niya nasabihin po sa mga ganyan, sister. Yung may sakit ka na, nagdurusa ka na, ikaw pa yung sisisihin, sigurado may kasalanan ka, mag-confess ka na. Ugali yan ng maraming lumaki sa kung sinong ama. Namana. Luke 15:20, balik sa kwento, dahil umuwi na si Bunso. Malayo pa. Ibig sabihin yung tatay, nakatingin sa malayo, inaabang-abangan yung anak. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Sinalubong malayo pa. Ngayon, kung uuwi kayo sa bahay nyo, ando na kayo, hindi pa kayo napapansin, ay mag-isip-isip kayo, laba ako nito? Natapakan ka na kaya, ay, nandiyan ka pala. Pero ito, malayo pa. Sinalubong na. Luke 6:36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Ang pagiging mahabagin, maawain, ay patunay kung sino, kung ano ang ama. Hindi yung nagkasakit ka na, sasabihin pa talaga sa iyo, kasalanan mo yan, kaya ka nagkasakit. Hindi kita tutulungan. I do not want to interfere with the discipline that heaven is giving you. You hear that all the time. Nagkawindang-windang ang buhay, sisisihin pa, itatakwil pa. Kung kailan kailangan mo ang mapagkalinga at mapagtanggap na ama, doon ka pa sisipain. Anak, diakonisa ako sa church. Nagkasala ka. Kailangan kitang itaboy, palayasin, dahil paano naman ang image ko? So isisipain ng anak na nagkamali, magpalagay na, nagkasala, hindi na lang magpakaina. Marami nang humihingi sa akin ng advice. Pastor, ano pong gagawin ko sa anak ko na ganito ang buhay, ganun ang ginagawa? Sabi ko, magpakaina ka na lang. Kasi yun naman ang unang role mo sa buhay niya. Huwag ka na magpaka-diakonisa sa anak mo. Kailangan niya ng tulong mo, kailangan niya ng pagmamahal mo, hindi ng judgment mo para lang maganda yung image mo sa mga kapwa mo churchmates na pare-pareho lang naman nagpapanggap. Magpakaina ka, magpakaama ka, magpakakapatid ka na lang. Dahil yun ang tunay na relasyon mo sa kanya. Artificial lang yung nagkaroon ka ng religious office. Nagpastor ako, kailangan lahat kayo, perfect ang behavior. Tatay, kayo po ang nagpastor, hindi kami. Kaya niyo sabihin yun? Walang pastor's kid, walang pastor's wife, meron lang pastor. Ngayon, may wife siya, may kid siya, kung anong buhay nun, yun ang anak niya, yun ang asawa niya. Hindi kailangan dahil pastor siya, pastoral din ang kilos ng anak niya. Of course, it is preferable, it is probably nice, pero hindi dapat yung i-require. Ikaw yung may calling, ikaw ang tinawag ng Diyos. Bakit mo ipinapataw sa balikat ng anak mo yung kabanalan mo, yung doktrina mo? Anak, ama ka kahit ba ano yan Hindi ko mo pastor ka, gagawin mong exhibit sa church na ang pamilya mo perfect. I'm sure nagpapanggap lang kayo kung mukha kayong perfect. Because nobody is perfect. So, Pharisaic people are usually walang awa. Especially when it comes to the implementation of the law, stoning of sinners to death, kahit pa sariling anak. Ang dami ko nang nakita. Sa mahigit 4 na dekada ko ng pagpapastor, napakaraming mga amang hindi nagpakaama. Napakaraming ina, kapatid, na tinalikuran yung kanilang primary relationship dahil sa image
O kahit na dahil sa sincere na doktrina, reviewin mo yung doktrina na yan in light of this story that we are reading now. Dahil yung ama dyan ang modelo. Patakbong sinalubong. The true father is eager to welcome and to receive, not eager to tiwalag. Yung lagi na lang ang panakot, titiwalag kita, itatakwil kita, palalayasin kita. Hindi mo narinig yan sa ama ni Jesus. Kaya, kanino ka ba nagmana kung ganyan ka? Mag-isip-isip. Luke 4:18, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Sabi ni Jesus, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ano yon? Love and grace. Ano yung hindi magandang balita? Law and judgment. So ang pinangaral ni Jesus ay yung magandang balita. God's love and grace. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag. Bihag nino? Bihag ng law. Na sila'y lalaya. At sa mga bulag, sino yung bulag? Spiritually blind because of the law, na sila'y makakakita. Anong makikita nila? Liwanag at katotohanan na mag-aakay sa kanila tungo sa kalayaan. 2 Corinthians 3:15-16, when the law of Moses is read, pag daw yung mga nagkakandarapa ka at focus ka sa law of Moses, they have their minds covered over with a covering that is removed only for those who turn to the Lord. Ang mga nagpapailalim daw sa law of Moses, tinatakpan ng mata para hindi makakita ng liwanag. At natatanggal lang ang piring na yan kapag sila nagsimula ng maniwala at sumunod kay Jesus. Luke 4:18, isinugo ako upang palayain ang mga inaapi, nino, ng religion. Hindi naman political ang agenda ni Jesus spiritual. Ephesians 2:4, God is so rich in mercy, and He loved us so much. The true Father is eager to welcome and receive kahit amoy baboy, kahit nagbaboy by the standards of the law. Yun ang ama na ipinapakilala ni Jesus. Hindi yun ang ama na ipinapakilala ng Pharisees. The true Father is forgiving and accepting, never vindictive, hindi mapaghiganti, never distant, never separatist. Laging yumayakap, tumatanggap, sumasalubong, hindi nagtutulak, nagtatakwil, o nagtitiwalag. Ibang ama ang mahilig sa vengeance at parusa. Ephesians 1:7, He is so rich in kindness and grace. The true Father does not reject, is not squeamish, hindi maselan, and welcomes even the unclean. Si Jesus nga, humahawak sa mga bangkay, sa mga may ketong, sa mga dinudugo, hinahayaan niyang hawakan siya. Not the father of the Jews na kausap niya. Unclean ka, bawal kang lumapit sa akin. Be holy because I am holy. And holy means clinical cleanliness. Hindi yun spiritual. Unlike the non-fathers that reject the unclean, that separate from the unclean, that say, touch no unclean thing and I will welcome you, the true Father is eager to welcome and receive kahit minamaliit ang goodness, grace, and love ng Ama. And in this case, yung anak niyang bunso, minaliit na niya nung pabalik siya ang kabutihang loob ng kanyang ama. Naranasan niyo na ba yun na willing kayong tulungan yung anak niyo tapos ayaw humingi dahil iniisip din niyo bibigyan? Pero nakaka-insulto ka naman, anak. Bakit kailangan ka pang magtiis, pwede ka namang humingi? Nakaka-insulto naman yan na sinasabi mong, itrato na lang kitang katulong dahil nagkasala ka. Yan ba ang pagkakakilala mo sa akin? At yan ang pagkakakilala ng marami. Maling pagkakakilala sa Diyos, Ama ni Jesus. Do not think of God as bad, wicked, and hard-hearted, as angry, vindictive, hurtful, and violent, and never think of the Ama as matuos. Hindi matuos yung Ama na ipinapakilala ni Jesus. At sabi pa nga ni Paul, who understands very much the doctrine of Jesus in many ways, 1 Corinthians 13:5, love keeps no record of wrongs. Hindi matuos, hindi masumbat ang Ama. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians 13:4, love is never jealous. The true Father is God of love, is loving,
The true father is never jealous. Hindi siya insecure, siya ay hindi naiinggit, naninibugho dahil siya'y mapagbigay because He owns everything. Hindi siya insecure. The true God is infinitely kinder than we think. Sad lang nga, ang daming religiosity ng mga tao pero hindi nakikilala yung tunay na Diyos, hindi tuloy nag-enjoy ng tunay nilang status bilang mga anak ng Diyos. Titus 3:4-5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Balik sa kwento, Luke 15. Sinabi ng anak, kasi nga niyayakap siya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ang anak nyo. Wala nang hug-hug. Wala nang kiss-kiss. Kasi makasalanan ako, hindi na ako bagay. The son verbalizes his self-debasement, judges himself, and sadly also judges the father. Yung niyayakap mo yung anak mo, tapos ayaw payakap dahil hindi siya worthy, anong tingin niya sa'yo? Judgment yon. Hindi niya inakalang patatawarin pa siya. Inaakala niya, pagdating niya, mamemewang niyo kasing taas ang kilikili. Ano? Naghirap ka, kaya ka bumalik. Di ba maraming ganon? Umaakit ka sa hagdan, ano? Babalik-balik ka? Akala niya ganon. Hindi niya inakalang patatawarin pa siya. Hindi niya inakalang napakamapagpatawad pala ng ama niya. Although alam na niyang mabait at nagbibigay, hindi pa niya alam na nagpapatawad, tumatanggap, anuman ang kalagayan. Luke 15, pinansin ba siya ng ama? No. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Kung sa Pilipinas, siyempre nangyari ito, sasabihin mo na ng ama, paliguan niyo. Dahil ang hilig-hilig natin munang maligo. So anong nangyari dito? Full restoration. No questions asked. Yan ang nakaka-discourage sa nagkamali, tapos gusto mong bumalik. Yung takot mong kung ano mga sabihin sa'yo habang umaakit ka ng hagdan o pumapasok ka ng bungalow nyo. No sumbat, sermon, no tuos-tuos, no galit or disciplinary measure na pagmitingan natin ang kasalanan niya at patawa natin siya ng disciplinary action. No bawas of love and privilege. Ito ang ama ni Jesus, ito ang amang ipinapakilala niya. The Jesus policy on dealing with sinners, walang hearing or trial by the council, na ang dami-dami sa mga churches. Yung ang lalakas ng loob, uupo sila sa mesa na ganyan, komite, at ikay nililitis, tinatanong, hello? Yung walang kasalanan ng bumato, yung bang mga naglilitis sa ganyan sa mga churches, sa mga nakakasala ko, no? Talaga wala silang kasalanan? Pwede silang bumato? Mag-isip-isip lang. So, itong anak, hindi pinulpito. Walang public shaming. Pero itong pagpulpito at pag-public shaming, nagaganap ito madalas. Kung saan-saan. Magtanong-tanong kayo, teka, sino bang ama natin dito? Bakit ganito tayo? Kung yan ay nagaganap. Luke 15:23, katayin ninyo ang pinakamatabang guya, ang fattened calf, at tayo'y kumain at magdiwang. Let's party! Sabi ng ama, wala nang ang shaming, wala nang ang demerits, may fiesta pa. Only. The kingdom of God is often likened to a feast. And everyone is welcome feast. Basahin niyo ang Gospels. Puro pagka nandun yung ama, lagi may kainan. Lagi may pagdiriwang. Everybody is welcome. Yung mga nasa labas. To whom it may concern ang invitation. Hindi exclusive. The Father, the King, is dramatically situated in the Gospels in scenes of love, care, forgiveness, restoration. In scenes of feasts, celebrations, and merrymaking. In scenes of making music and dancing. Check your local scene. Kung ganyan.
O puro fasting tayo? Talaga po. Overnight tayo na magdarasal. Di po ba sabi ni Jesus, make your prayer short? Bakit magdamag? Di ba sabi niya, go to your room and close the door and pray in private? Ba't kailangan dami-dami natin sa park? Bakit kailangan napaka-public ng prayer natin? Ang dali-daling maging political rally ang prayer na yan. Ang dali-daling mang-demonize ang sino man pag may nagpe-pray kang ganun kasi mukhang banal ka. Di ba sabi ni Jesus, when you pray, go into your room, close the door, pray to your Father in secret. Anong ginagawa natin? Sinusunod ba natin siya o hindi? Magkalinawan tayo. Dapat malinaw. Iba naman yung may worship event, as may konting prayer, opening prayer. Pero hindi yun yung magdamagan, maghapon. Take your cue from the Most High. Love, care, forgive, restore. Feast, celebrate, and make merry. Make music and dance. Yan ang Ama na ipinapakilala ni Jesus. Meanwhile, suriin ang kinikilalang Father na lagi lamang galit, nagpaparusa, namamalo ng gugutom. Kaya nga sabi ng mga Pharisees sa mga disciples ni Jesus, ba't kayo hindi kayo nagpa-fast? Kasi napansin nila, hindi tumatawag si Jesus ng fasting. So si Jesus, matigil na lang usapan, sabi niya, saka na, pag wala na ako, doon kayo mag-fast. Pero hindi siya nanguna, kung fasting tayo, o overnight prayer tayo, walang ganun. Mag-isip-isip nga kung kanino talaga sumusunod. Suriin ang kilalang Father na lagi nalang kumukuha, nangihingi at nang titipid. Laging gutom yung mga worker, gutom ang mga follower, give, but never ask. Mga nanghahawa at nagpapamana ng ganitong kaisipan, salita, asal at gawa, pag-ingatan. Luke 15, sa pagpapatuloy, sapagkat ang anak kong ito, sabi niya, magpiesta tayo, namatay na to. Ngunit siya'y nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. The father didn't even pay attention to, did not even dignify his son's self-abasement. Hindi niya pinansin yung wala na po akong kwenta, gawin niya lang po akong katulong. Hindi niya pinansin. Sabi niya, mag-party tayo, maghanda. Bihisan yan. It was a non-issue sa father. But of course, this is a big issue dun sa other father. Nakwentahan ang mangyayari. Parusahan, yun. Luke 15, nasa bukid nun ang anak na panganay. What you might call by religious standards, the correct worker. You see, yung bunso kanina, nasa gastahan, nasa pasarap. Ito nasa bukid. So sa biglang tingin, this is the true Son of God. Lingkod ng lingkod, hirap na hirap, pagod na pagod. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Sino ba dyan ang allergic sa tugtugan at sayawan? Siguro, kapatid na kakambal nito. Itong kuya. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong nangyayari sa atin? Bakit may tugtog? Bakit may sayaw? Bakit nakabukas lahat ng ilaw? Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinakamatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Good news. Anong good news doon? Buhay? Walang sakit? Anong good news doon? Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Galit siya sa good news. Lalong galit siya sa pagtanggap ng ama sa nag-enjoy na kapatid at galit din siya sa party. May mga anak na ganyan. So unlike the real father, ibang-iba ang isip, salita, asal at gawa. May mga relihiyosong ganyan, hindi nagmana sa Most High God. Kanino siya nagmana? Kanino nagmana ng spirit? Suriin. Sino ang tunay na ama? In spirit, suriin. John 8:14-44, sa pagbabalik tanaw doon sa sinabi ni Jesus sa mga kausap niyang Hudyo, two groups have two different fathers. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpatotoo rin ang ama na nagsugo sa akin, sabi ni Jesus. Siya tinanong nila, nasan ang iyong ama? Sumagot si Jesus,
Hindi niyo siya kilala. Hindi niyo kilala ang aking ama. Anong sinasabi mong hindi niyo namin kilala? Relihiyoso kami buong buhay. Sabi niyo, ibang ama niyo. Yung ama ko, hindi niyo kilala. Verse 41, ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sabi ni Jesus, ang diablo ang inyong ama. At ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Can you imagine na sampal yan sa mga kausap mo? Mga relihiyoso, sabihin mong diablo yung kanilang ama. Si Jesus ang may sabi niya na kung gusto yung mang-away, si Jesus ang awayin niyo. Ako'y tagabasa lang dito. The true Father is eager to welcome and receive. Kahit amoy baboy, kahit nagbaboy, sabi nga natin. And the Father is accepting, never distant, never separate, as we have said before. Luke 15:28, pinuntahan siya, si kuya, ng kanyang ama at pinakiusapan. Nalaman ng ama, nandiyan na pala, bakit hindi pumapasok? Ayaw po, nagagalit. Lumabas ang ama. Pinuntahan lang, pero hindi patakbo. Di tulad ng pagsalubong niya doon sa bunso. No hugs or kisses. No special reception. Dahil dumating si righteous anak. Anong napansin natin dito? Body language ng ama? Walang gana ang ama sa anak na Pharisaic. Walang gana ang ama sa anak na puro galit, reklamo, tuos, judgment of others, self-righteousness, and self-promotion. Walang gana ang ama sa anak na palahiwalay. Yung may holier than others attitude at iba pa. Kahit pa, puro works and sacrifices siya at lagi siyang nakababad sa bukid. Kahit pa siya, gaano karelihiyoso. Kung hindi siya maibigin, hindi siya mapagtanggap, nandun lang yung ama, pero hindi siya patakbong sinasalubong. Luke 15, ngunit sumagot siya. Ito na ngayon, ang sabi ng anak, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon. At kailan may hindi ko kayo sinuway. In other words, I was so sipag sa paglilingkod. Puro ako service, ministry, obedience. Ang mga self-righteous ay ganyan na. Palasumbat. Palasumbat. Meron po tayong isang dating worker. May sakit siya. Pwede ba natin siyang tulungan? Talaga, kailangan mo pang sabihin dating worker. Ibig mo sabihin, may utang na looban sa church sa kanya, so dapat siyang tulungan. Hindi mo ba pwedeng sabihin na lang na, may kapatid po tayong may sakit, pwede ba nating tulungan? Kailangan mo talagang isampal sa akin yung katotohanan na nag-serve siya dati. Anong tingin mo sa atin? Tutulungan lang natin yung nag-serve. O dahil nag-serve, may obligasyon tayo ngayon? Anong klaseng pananaw yan na ibabalandra mo pa? Paborito yung line ng mga nagre-raise ng funds o humihingi ng tulong sa mga tao. Yung tumulong po sa atin siya, naglinis po siya noon, naglingkod po siya. Ba't mo kailangan sabihin yan? Sa palagay mo, kung hindi niya ginawa yun, hindi natin tutulungan. Ganon din ang ginawa ng anak sa ama. Hindi ko na po ako karapat dapat. So, dapat pwede na kayong maging unkind to me. Ito namang, itong anak number 1 na to, yung panganay, ang dami kong ginawang mabuti sa bahay na to. Dahil ganyan nga ang mga self-righteous. Luke 15:29, sabi niya, ngunit ni minsay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit, microscopic na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Kumbaga sa drama, sumbatan portion, sama ng loob episode. Hindi pala taos-puso ang service. Masama pala ang loob pagka hindi nabigyan ng premyo. At inggit din sa party, ha? Kunwari ayaw. Ba't ka nagka-party? Ba't may party dyan? Tapos sabi niya, kami man lang, hindi nakapag-party kahit maliit na party. Gusto rin pala. Alam niyo, pinagkaiba niya doon sa kanyang kapatid na bunso. Hindi siya humingi. Maliit ang pagtingin niya sa kanyang ama, kaya hindi siya humingi. Dahil inisip niya, hindi siya bibigyan. Tapos sasabog din pala yung sama ng loob niya at the right moment or at the wrong moment, if you like to call it that. Luke 15, subalit, nang dumating ang magaling niyong anak na to, na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang kuya. So ito ang self-righteousness and self-promotion drama.
judgment of brother or neighbor portion. Ang mismong ama nga, hindi lang judge. Did you notice? Hindi niya nga pinansin yung sinasabi ng anak niya na hindi na po ko karapat-dapat, huwag niya ako ituring ng maganda. Hindi niya pinansin, not even a word. As if he never heard a thing. Because in his heart of hearts, he never heard it. Do you know that you only hear from the outside what's already inside your heart? Kaya kung ano yung iniisip niyo, pag narinig niyo sa labas, gustong-gusto niyo yun. Pag hindi niyo mainiisip, sinasabi mo lang sa labas, hindi niyo pinapansin yun. Hindi pinansin ng ama yung self-judgment ng anak. John 3:17, for God so loved the world that He gave His Son into the world. He sent His Son, and God did not send His Son into the world to condemn the world. Condemn with what? With and by the law, but to save the world through Him. Look, God did not send His Son to condemn the world, but to save the world. So ikaw na sumusunod sa Son, sa tingin mo, why are you in the business of condemning others? Why are you in the business of condemnation? So, nagsususumbat si kuya, galit siya dun sa bunso. In other words, sabi ni kuya, dapat ako ang nag-enjoy. Ako ang nag-enjoy. Pero inagawan ako ni bunso ng dapat sa akin. So, sabi niya kay bunso, inagaw mo lahat sa akin. yan, inagaw mo ang lahat sa akin. Pati kuya, kailangan pa palang ilabas si Maricel para kayo pumalakpak dyan. Inagaw mo ang lahat sa akin. Luke 15, sumagot ang ama, anak, lagi kitang kapiling, di ba? At ang lahat ng akin, ang ari-arian ay sa'yo. Hindi ba nakita yon? Tapos hindi ka nag-enjoy, hindi ka humingi, hindi ka nag-party. Choice mo yan. Why didn't you enjoy? And blame me now. And blame even your brother who enjoyed. But hindi ka nag-enjoy kasi hindi mo ako kilala. Hindi mo kinilala ako as mabait, as mapagbigay and maibigin. Iniisip at inisip mong ako ay maramot, matuos, mahigpit, lagi naghahanap at nagre-require ng pagod, works of service, ministry ng anak. Hindi ko kailangan yan. Hindi sakripisyong hinihingi ko. Kailangan maibigin ka. At hindi ko naramdaman kahit kailan yung pag-ibig na yun. Lagi ka lang legally correct. But emotionally, you are far away. Alam mo, hindi ka umalis sa bahay na ito. Kasi kahit kailan, wala ka naman dito. Hindi ka naging taga rito. Ang layo-layo ng loob mo. Mabuti pa yung kapatid mo, nandito siya, nandito yung puso, umalis, tapos bumalik, dahil nandito rin yung puso. Ikaw nandiyan ka lang, dekorasyon lang yung katawan mo dyan. Your heart is not here. At kailan masasabi sa mga relihiyoso yon? Wala naman kayo talaga dito katawan lang. Nasaan yung puso? Nasaan yung isip? Sino pa ang sinasabihan ng ama ng ganito? Remember the lesson, the giving is not always based on the son's karapatan, but on the father's kabutihan, kabaitan,